Grabe ya, alam nyo ba na 99,000 na pwede mong kitain dito kahit na 8 pieces lang ang ibenta mo kada araw. Kada araw yan ha. So, yun yung magiging quota mo kada araw. So, after makabenta ng 8 pieces sa isang araw, pwede ka nang humilata. Oo. At pwede mo nang maipon yung 99,000. So, paano yon? Okay. Maganda na tayo ng lalagyan. Paghahaluan mo ba? Oo. Lagay tayo na, ayan, harina. All-purpose flour, pwede na. Bread flour, pwede mo rin gamitin. Cake flour, pwede rin. Oo. Tapos, naglagay ako dito ng cornstarch. So, yung cornstarch, kaya naglalagay nun para mas lumutong. Pero, huwag mo susobrahan kasi titigas naman sobra. O, hirap ng ngatain. Baka imbis naman na masarap ngatain, sumakit ang ipin. Okay, menu magic, breading mix naman yon. Optional lang yon. Pwede hindi ka maglagay. Kung ayaw mo ng masyadong nalalasahan yung alat. Okay? Tapos haluin mo lang. After mo haluin, syempre, ayan, ilagay na natin, ihanda na natin yung manok natin, kalating kilo. Pero di ko sure kung 1 kilo to kasi binawasan ko na, hindi ko naman tinimbang. Tinansya ko na lang. Alam niyo naman, pag galing sa akin yung recipe, kadalasan, pag tinanong nyo ko anong sukat, madalas, alam niyo na, tansya-tansya. So, nilagay ko na lang sa costing ko na kalahati. Ikaw na lang bahala. So, chicken wings tong recipe natin. May dalawang chicken wings naman nasama eh. Pag bibili ka naman sa online o kaya sa resto, hindi naman talaga chicken wings buo lahat, di ba? May mga iba-ibang parte. Okay, after natin makoat ng dry mixture yung ating mga manok, okay, lagyan naman natin ng tubig yung natira na mixture. Haluin mo lang yan. Tansya-tansya lang din nilagay ko tubig eh. Basta yung malabnaw-labnaw na malagkit-lagkit yung texture ng mixture. Oo. Okay? Katulad nung nasa video, ganyan. Dinagdagan ko pa konti tubig yan, kaya ganyan lumabnaw. Di ko na pinakita, kaya nyo na yan. Oo. Okay, tapos balikan ulit natin. Ibalik natin yung manok. O, di ba? Parang naglalaro lang tayo. Ganun lang. Pinapagod natin sarili natin. Charot. Hindi. Para kasi sa akin, mas kumakapit yung liquid mixture o yung wet mixture sa karne kung i-coat mo muna ng harina bago yung wet mixture. Kasi minsan kasi may mga times kapag ka naprito mo na, pag hinango, dumudulas, tas naiiwan sa mantika. Natry nyo na ba yun? Na-experience ko na kasi yun eh. So, hindi talaga ako chef, ha, sa mga nanlalait dyan. Okay, hindi ako chef, hindi ako cook. Ako ay sa bahay lang girl natuto. Okay, so lahat ng sinishare ko sa inyo ay base lahat sa sarili kong experience, sa sarili kong kapalpakan na ngayon ay sinishare ko sa inyo pagka okay. Syempre, share ko sa inyo pag okay. Oo. O, papahama ko ba kayo? Okay. Tapos ayan, i-deep fry na natin siya. Ayan, ganyan ang gawin nyo. Habang piniprepare nyo yung mga kailangan nyong rekado, maghanda ka na ng mantika o magpainit ka na para hindi masyadong time consuming. So, kung mapapansin nyo, sinasando ko yung mga sobrang mantika. Umaapaw eh. Oo, pagka tinutusok kasi yung manok, katulad niyan, para kasi maluto yung pinakaloob para maiwasan yung dugo sa loob ng karne. Oo, kasi minsan kasi kahit sa mga resto di may iwasan, may mga dugo minsan pag kinakain nyo. So sa akin, kung ako lang kakain, okay sa akin yun. Kasi kumakain talaga ako ng mga half cook na pagkain. Hindi ko alam mahilig ako sa mga half cook eh. Oo. Pero syempre kasi may mga ibang tao di ba ayaw. So pag magtitinda kang pagkain, iwasan mo yun. So okay yun, tusok-tusukin mo lang. Oo, may lalabas na mga katas dyan, yung mga juicy ng manok. So, yun yung reason kaya umaapaw yung mantika. So, kapag magdi-deep fry ka, make sure na mas malaki yung pagpiprituhan mo. Okay? Ganun lang. O, tapos ulitin mo lang yan hanggang sa matapos ka, ganun lang. Oo, sa recipe na to, nasa 8 slice ang nagamit ko ditong manok. Oo, tapos nag-slice din ako ng 8 slice ng cheese. Quick melt ginamit ko para di mahirap palusawin. Okay. Nilagay ko sa recipe ko 1 and 1/4 cup ng galbi sauce eh. Galbi sauce. Oo. Pero mukhang wala namang 1 and 1/4 to. Oo. Tansyahin nyo na lang. Kayo na bahala. Oo. Alam nyo naman. Kasi tansya ko lang to. Nakita nyo naman galing sa bote. Hindi ko naman sinalin sa cup. Tsaka ko nilagay sa frying pan, diba? Okay. Kasi hindi na yung kalan yan, ha. Yung fried chicken natin, ganyan lang. Iko-coat nyo siya sa, ayan, sa kumukulong Calbee sauce. Actually, yung Calbee sauce natin ay luto na yan. Pwede mo nang kainin. O pwede mo nang gawing sauce kung saan-saan nang hindi mo na kailangang initin or lutuin. Pero kasi, syempre sa recipe ko na gusto ko kasi namin yung kung kapit na kapit yung sauce sa pinaka-fried chicken. Oo. May mga binabibilan kasi kami sa online, hindi. Binubuhos lang yung sauce. Hindi namin ma-feel. Pero may mga in-orderan kami na yung gantong ginagawa, gantong luto. So, ganito yung gusto namin. Oo.
Okay, tapos yung in-slice natin na cheese, ayan, lagay natin sa ibabaw. Oo, 8 fried chicken, 'di ba kasi yan, 'di ba? So, 8 slice din ng cheese. Okay, bawat isa patungan mo ng cheese. So, pakikita ko sa inyo. Okay, kaya ganyan ginawa ko, tingnan nyo. Ibabalik-baliktad ko yan. Yan, so, para hating kapatid talaga sa cheese. O, solo lang niya yung cheese, ganyan. Isa-isa mo siyang babaliktarin, tapos sa isang pwesto ng frying pan, dun mo lang babalik-baliktarin. Okay, hanggang sa ma-absorb niya lahat ng cheese. Pagka ganyan, yung cheese, nilulusaw lang yung cheese, ha? Patayin mo na yung kalan pag sa tingin mo super init na ng frying pan mo para hindi naman masobran sa. Baka masunog kasi yung iba. Huwag mo malakas apoy. O, mabilis lang naman yan, kaya kahit di ka magmadali sasabayan ka niyan, girl. Okay, lista na recipe tsaka costing, nasa dulo na. Oo. So, nasa sayo nila kung magkano mo siya pwedeng ibenta. Baka mamaya ikumpara nyo to sa mga resto, kaya sa mga nagpapa-order online na maramihan. Yung costing ko dito, sa palengke lang binili. So, ibig sabihin, malaki yung differential ng costing ko sa manok, sa karneng manok at saka doon sa mga resto at saka nagpapa-order sa online. Kasi bultuhan sila umorder sa supplier. So, ibig sabihin, mas mura nila nakukuha yung manok.